Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Jane Casino Gerardo. Kapatawaran. Ang pagpapatawad ay mahirap sa buhay. Napakahirap ng magpatawad. Ang hirap magpatawad dahil sa sakit na naitulong sa atin. Masakit pag tayo ay saktan, lalo na po kung hindi lang dahil tayo suntok o palo o kahit anong pisikal sakit, kundi dahil tayo ay nahiya o nasaktan ang ating emosyon at ang ating damdamin. Nasira ang iyong sarili, nasira ang iyong pamilya, nasira ang iyong mga kaibigan, nasira ang iyong mga minamahal, nasira na ang lahat. Ang hirap po, napakahirap magpatawad kung ang sakit na nararamdaman natin ay sinira ang ating pangalan, ang ating karangalan, ang ating buhay. Paano natin mapapatawad ang tatay o nanay na pinili ang ibang pamilya para lang sa sariling kasiyahan o pera? Ang nanay o tatay o kahit sino man ay pinapakita na ang paboritong anak lamang ay magaling, mabait, o kaya matalino. Paano ba natin mapapatawad ang trabaho o kasama natin sa ating mga araw-araw na gawain? Kung pinagchichismisan tayo, pagkatalikod natin ay tinatayador tayo. Ang kaibigan mo na sinisiraan ka, niloloko ka, o binabastos ka. Ang mga taong iniwan ka at pinabayaan ka na lang basta-basta lang. Paano natin sila mapapatawad? Nais ko po mag-kwento ng aking buhay. Ako po ay isang illegitimate child. Ibig sabihin po ay ang aking ama ay hindi kasal. Ang aking ama po ay may ibang asawa at ang aking ina naman ay nanatiling suportahan ako at mag-usipan siya. Sa kasamaang palad, ang aking ama ay umako. Ako ay grade 4 pa lamang. Nasubukan ko po malinrek, hindi matanggap dahil sa pagiging illegitimate child. Naalala ko pa naman, nagtataka yung asawa ng tatay ko dahil bakit daw umuwi tatay ko dito sa Jones dahil nga po, taga-Tacloban ko yung asawa ng tao. Nagtataka ko kung bakit nagpupunta lang sa Isabela noong July dahil birthday ko po yun. Naalala ko din po, namatay si Papa. Minsan ko lang po siya tahan kasi nandun ko yung asawa ni Papa. Naalala ko po, ang mga lola ko, sila Mama Kings, lahat ng punta ko sila po nakapaligid sa akin kasi baka mamaya nandiyan yung asawa ng Papa ko. Nasubukan ko din po masabihan ng mga klase na wala akong ama. Pero hindi noon na nag-doubt ako, baka angkot lang ako. Noong mamatay yung Papa ko sa simbahan, sa gilid ng simbahan, nandun ako nakaupo dahil syempre, hindi ako pwede kumuha sa tabi ng asawa ng Papa ko. Naalala ko na, binibigyan na ng flower ng Papa ko. Hiwalay ako maglagay. Dinala ko ng lola ko, ako lang mag-isang nagpunta. Tapos, marinig ko yung tao, kumulo. Dahil siya ko yung anak ni Ellen. Opo, napakasakit po ito na aking naranasan sa aking buhay. Mga kapatid, sa ating buhay, minsan, gusto ba natin gantihan ang mga tao na nakakasunod sa atin? Mapapatawad ba sila? Sa ating lahat, ang hirap. Minsan, iniiyak na lang natin at sasabihin, Lord, bahala na tayo. Pero paano kung ang iniisip at ginawa ni Jesus nung siya ay nagpapa sa krus ay, Lord, pahirapan mo din sila at tulad ng ginagawa nila sa akin. After all, si Jesus po ang niloko
sakit na naidulot ng kasamaan, sakit na naidulot ng mga tao sa ating buhay. Hindi natin pinagbigyan ng ating sarili ng patawad at patawarin ang ating mga sarili. Pero mga kapatid, Holy Week na naman po ngayon, si Jesus ay nakapako muli sa krus at handang patawarin tayo lahat. Handang mahalin muli tayo. Kaya kalimutan po natin lahat ng sakit na nadanas natin sa ating buhay. Ang mga nakakahiyang nangyari sa ating buhay. Kalimutan natin lahat ito. Isipin natin si Jesus. Si Jesus nakapako sa krus, nagsakripisyo, at nagmahal para sa ating lahat, para mapatawad ang ating mga kasalanan. Sabi nga ni Jesus, 70-7 natin patawarin ang mga taong nakakasakit sa atin, at dapat ipagdasal natin ang mga nakasakit sa atin. Sa krus, ipinakita ni Jesus ang kanyang itinuro sa atin, magpatawad. Patawarin ang mga taong nakasakit sa atin. Sa aking buhay, dumating ang araw na patawad ko ang mga taong nakasakit sa akin. Binigyan ako ng Diyos ng pagkakataong ma-experience ko ang pagkakaroon ng Ama. Sa pamilya ko talagang binigyan ako ng maraming tito at tita na parang matawag ko ng papa at mama. Hindi lang po sa aking pamilya dahil hindi lang dito sa Diyos nagkaroon ako ng mga titos at titas na everyday ko high school ako nandiyan lagi sa akin. Ang mga teachers ko at tinulit ako parang kulay nilang anak. Hindi lang dito sa Diyos, kundi buong Pilipinas, pati sa ibang bansa rin ako ng unang tatay. Nagtungkol sa akin para maramdaman ko anong mararamdaman ng pagkakaroon ng tatay. Natutunan ko ipagdasal ang mga tao na nakasakit sa akin. Dahil sa pagpapatawad na ito, naramdaman ko lalo ang pagmamahal ng Diyos. Forgiveness. Pagpapatawad ay ang regalong bigay ng Diyos sa atin. Brothers and sisters, Good Friday po ngayon. Despite of the pains, humiliations, shames, and violations that we have experienced, Christ showed us the opposite. Pinili niyang magtignan ng kasalanan natin kung ibigyan tayo ng kapatawaran at piniling mamatay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa atin, para tayo ay maligtas. Ang mga huling salita ng Diyos ay sana hindi lang po natin pakinggan, kundi ating sa buhay. Lagi po natin piliin ang pag-intindi, ang pagmahal,